Hi guys, kakatapos lang natin maglaba. Ngayon, concerned citizen ba, mayroon tayong isang tatay na matagal siyang nawalay sa pamilya niya. Tubong, taga saan ka nga tay? Anong tubo mo? Samar. Tubong Samar siya. Saan sa Samar? Sa Barangay Control Dolores Street, Samar. And then, Itong Barangay Control, ang barangay ni. Ang bayan namin, iwan na Dolores. and then, anong apelyido niyo po nga tay? Upada si tatay. Upada. Ulogro nyo si nanay. Yung totally yung buong pangalan and then apelyido niya para in case na mapanood nila tong video na to, matrace ka nila na nandito ka. Buong pangalan ni. Buong pangalan mo and then buong pangalan ni mama mo, papa mo, mga kapatid Di ba mo. naman makaanon si tatay gadana. Hindi ba, yung mga kapatid mo, malay mo may buhay ka pang kapatid. Igwa pa kung buhay. Ano yung pangalan mo? Ele. Apelyido. Upada. Eli Upada. Upada. Yung province niyo po sa Samar. Barangay Control Dolores Street, Samar. Ayun po, guys, yung province niya sa Samar. Bale, ilang taon ka na po tayo na padpad dito sa Bicol? Matagal na ako na ita kasi pag alis ko sa Maynila, pag uwi ko dito, hindi na ako nagbalik-balik sa Maynila kasi maluya na ito si Agum, hindi na ako nagbalik-balik dito. Haloy naman ako siguro, lampas na gad ako, nagadang-adang na ako sa 20 anyos. Matagal na ako ni Sabi pa ilima, bako man araw kan iba na pastidyoso. Yung kapatid niyo po sa Samar, maaari po bang buhay pa yun or ano? Hindi kung buhay pa si ate. Yung pangalan po ng kapatid mong babae? Yuprisina. Yuprisina Upada. Yung lalaki? Gerardo Upada. Yun guys, kung sakaling mapanood nyo po yung video na to, kung buhay pa naman yung mga kapatid ni tatay, andito po siya sa Bicol, matagal na po siya dito, mag-isa na lang po siya sa buhay niya kasi yung asawa niya po ay matagal na pong patay. Pag nag-iisa na lang po siya sa buhay niya, doon mayroon po siyang bahay, andun po sa gitna ng palayan. Update ko po kayo doon sa bahay niyang tinitirahan. And then po, pag wala po siyang makain or wala po siya, tinutulungan po namin siya. Binibigyan po namin siya ng pagkain, pera or yung abot ng aming makakaya. Sa abot ng aming may tutulong sa kanya, kung anong pwede, yun, binibigay po namin sa kanya. Kasi kawawa naman po siya wala po siyang Tag-alaw kung ano lang ang mayroon. Opo, kung ano lang ang share namin sa kanya. Si tatay po ay naging mistulang ama-amahan ng aking asawa nung time na walang-wala kami. Pag meron siya, and then walang-wala talaga kami, binibigyan niya yung asawa ko, dadalhin niya dito sa amin, tulad ng mga prutas. Buhay pa nun yung asawa niya binibigay sa amin. Then, nagbigay din kami ng tanaw na utang na loob. Pag nauwi po yung asawa ko galing Maynila, kasi medyo sinuwerte naman siya sa buhay. Pag nauwi po siya, binibisita niya si tatay, pinupuntahan namin. Tapos binibigyan namin kung anong meron. Ginogroserahan po siya ng aking asawa. Pasko nga itong New Year. Ngayong nakalipas na New Year, umuwi yung asawa ko, iniisip namin, bakit kaya wala dito si tatay? Yun pala, may sakit siya. Kaya ngayon lang siya nakapunta dito sa bahay namin. Dito loy namin siya nabigyan ng pamaskong handog. Kaya ngayon, dahil wala naman yung asawa ko, ako na lang magbibigay sa kanya ng makakain niya, and then bigyan naman natin siya ng konting tulong. So
Yun lang guys. Thank you for watching. Update ko po kayo sa bahay niya. Pupuntahan natin yung bahay niya eh. Pag may oras ako. And then pag wala akong ginagawa. Ayan, sa nais pong tumulong kay tatay, mag-sponsor, ayan po siya oh. Medyo may sakit na kasi po siya eh, matanda na. Namayat nga siya eh. Bye-bye.